Limited reliable source lang po ito na tinabla at hindi sinipot ni Mayor Magalong ang ipinatawag na pagpupulong sa kanya ni Marcos Jr. sa Malacanang. Ayan. Ang sagot ni Mayor Magalong doon po sa emisaryo, para ano pa, nag-resign na ako. Wala nang dahilan para ako ay ipatawag pa sa Malacanang. Yan daw po ang naging katugunan ni Mayor Magalong. Halata po na talagang dinamdam ni Mayor Magalong ang pangbabastos at ang pagpapasakay sa kanya ni Marcos Jr. at ng mga grupo nito sa pagkukunwari nila Marcos na kunwari ay kasama si Mayor Magalong sa mag-iimbestiga hinggil po sa issue ng pandarambong at malawakang korupsyon na nagaganap sa maraming mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Maliban po dito sa medyo nabastos nga, no, at nasakta ng damdamin ni Mayor Magalong dahil nauna pang inihayag ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang pambansang tagapagtahol si Aling Claire Marites ang kanyang barker na pinapareview ni Mr. Marcos ang possibility ng conflict of interest at ang questionable legal basis sa pagkakatalaga kay Mayor Magalong dito sa pagiging bahagi ng so-called Independent Commission on Infrastructure. From the very start po, dapat alam ito ni Marcos. Very elementary law procedure po yan sa mga naglilingkod sa gobyerno. And besides, nandyan po ang kanyang executive secretary, ang kanang kamay niya, na kasakasama niya dyan halos araw-araw sa palasyo ng Malacanang at naging Chief Justice of the Supreme Court, itong si Lucas Bersamin. Bakit hindi niya in-advise si Marcos Jr. na kung maari tingnan muna ang legalidad hinggil sa pagkakatalaga ni Mayor Magalong dito sa pagiging bahagi ng Independent Commission for Infrastructure, sapagkat si Mayor Magalong bilang alkalde ng Baguio City is an elected public official at sa ilalim ng saligang batas at mismo sa local government code ay hindi po pinapahintulutan na ang isang elected public official na nasa elective position, meaning to say, ikaw po ay inihahalal ng taong bayan, bawal ka po mabigyan ng iba pang posisyon sa gobyerno sapagkat yan ay mahuhulog sa conflict of interest. Ngayon, alam ito ni Lucas Bersamin. At alam din niya ni Marcos, most likely, nangonsulta din ito kay Lucas Bersamin. Pero, sabi niya, pasakayin na natin muna si Magalong at nang sa ganon, tumahimik. Dahil nga, naging kritiko si Mayor Magalong ng maraming mga katiwalian na sumasabog, lalo na ang pandarambong sa flood control projects na kanyang pinupuna to the point na pinangalanan nga niya na dito bumabalik sa gang o sa sindikato sa House of Representatives na walang ibang namumuno kundi si Martin Romualdez, na siya din po ang co-chief architect ni Marcos kung bakit nangyayari at nangyari ang pandarambong. So para tumahimik si Mayor Magalong, ang gimmick ni Marcos ay i-manage siya. At para hindi siya makaatake, pinapasok siya sa bitag na alam ni Marcos at nila Lucas Bersamin na may konflikto sa batas. At ito na nga, tumahimik si Mayor Magalong at hindi na siya nagsalita against the government at hindi na siya nag-pursue ng kanyang mga posisyon hinggil sa kasindikatuhan sa budget. Lalo na ang mga maniobrahan ng kriminal na pagpapalusot at pangsindikato na ginagawa sa House of Representatives under the leadership of Martin Romualdez. Kaya na-control sa loob po ng halos 2 linggo
na kontrol si Mayor Magalong at hindi po siya sumama doon sa malawakan na panawagang pagbangon at pagtuligsa laban sa korupsyon. Nag-epektibo po ang ganong style ni Marcos. Subalit ng mukhang may nakakapansin na hinggil dito sa paglabag sa batas at hindi makokontrol si Mayor Magalong sapagkat kahit na siya ay pinakiusapan na ni Boying Rimulya ayon sa source at ni John Vic Rimulya na ang investigasyon ay hanggang doon lang sa mga ginawa at involvement ni Saldico at mga kasabwat niya, out dito si Speaker Martin Romualdez. Ayun! Aba, hindi po nagustuhan ito ni Mayor Magalong na dinidiktahan at minamaniobra ang totoong layunin at ang totoong gagawing mga misyon nitong so-called Independent Commission on Infrastructure. Mantakin mo, kausapin ka ng magkapatid na ito, Secretary of Justice at itong DILG Secretary na si John Vic Rimulya na mayroong direct supervision, no, sa mga local government officials, being the Department of Interior and Local Government Secretary. Ang DILG po ang may supervising authority sa mga pagpapangasiwa sa mga gobernador, mga alkalde at mga local officials, no? That include Mayor Magalong. So kinausap pala ito ayon sa ating source na nanggagaling mismo sa loob ng Malacanang at hindi po nagustuhan ni Mayor Magalong ang pahiwatig nila Boying Rimulya ng DOJ at ni John Vic Rimulya na kapatid nito ng DILG na tututukan lang ang mga ginawa na kasindikatuhan ni Saldico, meaning out dyan si Romualdez, out din si Marcos. Ayun! Kaya hindi nga tumagal at nag-imbestiga pa rin si Mayor Magalong at ito ay hindi na nagustuhan ni Marcos Jr. Kaya lumabas po itong hinahanapan nila ng pamamaraan kung paano ihuhulog si Mayor Magalong at mapa-out at hindi na nila makokontrol ang kanyang galaw sa loob nitong so-called investigation body nila. Ay lumabas po itong statement mula sa Malacanang sa pamamagitan ng pambansang Marites ni Marcos, ang kanyang tagapagtahol na si Aling Claire Marites, na pinapacheck ng Pangulo ni Marcos Jr. daw ang legal basis kung wala bang conflict of interest at walang nalabag na batas sa pagkakatalaga kay Mayor Magalong. In spite na siya ay aktibong elected official pa bilang Baguio City Mayor. Wow! Doon po nasaktan ang pride at ang personal na values nito ni Mayor Magalong dahil parang sinasabi na you're out without telling you to go out, no? So, hindi direkta, subalit nabastos at nainsulto si Mayor Magalong. Kaya ito, inunahan niya ng pagpapaabot ng resignation letter sa Malacanang kay Marcos. At dahil dyan, mukhang naging controversial tuloy ang balak na pasimplihan lang na ilaglag at paalisin na si Mayor Magalong dito sa investigative body na ito. At kung kaya, to the rescue si Marcos again, akala niya bubulatikin niya si Magalong, pinatawag niya sa meeting sa palasyo sa Malacanang. Tinabla siya ni Mayor Magalong. Sabi ni Mayor Magalong, ano pa ang dahilan at ano pa ang aking gagawin dyan kung ako ay nag-resign na. Hindi siya sumipot si Mayor Magalong dito po sa patawag ni Marcos Jr. na pagpupulong. Tama nga talaga naman ang mga sinasabi ng nakakakilala kay Marcos Jr. na ito ang taong walang isang salita. Mambubudol, manipulator, at manloloko. Mambubudol, scheming, manloloko, deceiving. At ang isa pa, yung walang isang salita, sinungaling. Kaya yan mismo ang naranasan ni Manong Governor Chavit Singson. Yan din po ang naranasan ng maraming mga naging katuwang, tumulong sa kanya, no? Even si Vice
President Sara Duterte. Naranasan niya po direkta ang pagiging manloloko, mambubudol, at walang isang salita na pagkatao ni Marcos Jr. At direktang naranasan din po yan ni Mayor Magalong na binudol-budol nila. Ayan. Ang problema nila ngayon, lumalaban at hindi tumahimik si Mayor Magalong. At kanyang isinisiwalat sa mga interviews at sa mga pagkakaroon niya ng public platform na talagang nakikita niya kung paano dinodoktor, dinadaya ang mga dokumento sa panahon na naglulunsad ng investigation, allegedly itong tinatawag na investigative body ni Marcos. Kaya, hindi rin po katakataka na ganito rin po ang ginawa ni Marcos kina Itbulaga Tito Soto at kina Ping Lacson. Kung bakit ang investigasyon na sumasabog ay pilit kinokontrol ng kapag nandyan po si Boying Rimulya, nandyan po sila Boy Bender, Erwin Tulfo, at pati po lalo na si Ping Lacson at si Tito Soto, pilit nilang inililihis, pilit nilang pinapapunta at nililimitahan papunta lamang kay Saldico at mga kasabwat nila ang mga sinasabi po na pagsambulat ng revelations na ito. Kaya nanggagalaiti si Boying Rimulya at ganoon din po si Itbulaga Senador Tito Soto at itong si Ping Lacson kung bakit nakalusot ang dating sundalo ng Philippine Marines sa Armed Forces of the Philippines na si Sergeant Gutesa na naging surprise witness na hindi nila na-control. So similarly, nagpapatotoo po ang ganitong pangingialam nila John Vic Rimulya, nila Boying Rimulya sa proseso ng investigasyon kasi yan din po ang umabot na impormasyon sa atin na pati si Mayor Magalong ay kinausap ni Boying Rimulya at ni John Vic Rimulya ayon sa ating source at siya ay sinabihan na ang ating investigasyon dito ay nakapokus sa kay Saldico at sa kanyang mga galamay at mga naging kasabwat. Pero out dyan, sa usapin na yan, si Speaker Martin Romualdez. Sapagkat siya nga ang tumutulong na maimbestigahan si Saldico. Yan ang approach kay Mayor Magalong. Wow! So, alam na yun ay mga statement of scheming and maneuvering on the part ni Marcos na ipinababa at sa part ni Romualdez mismo na ibinaba kay Mayor Magalong. Hindi naman po bobo si Mayor Magalong para hindi niya maintindihan na hanggang kay Saldico ka lang. So doon pa lang po medyo barado na sa lalamunan ni Mayor Magalong itong mga ginawa na approach. Kung ito ay totoo, mukhang totoo ito, let's wait for Mayor Magalong to reveal by himself kung ano po ang mga iba pang mga nakuha niyang katotohanan na hindi pala talaga tunay na may layunin na mabuti ang misyon ni Bongbong Marcos Jr. sa pagbubuo ng kunwa-kunwariang investigative body niya. When you do evil things and when you cover up it with seemingly appearing to be doing good, but the motive is to sustain ang ginawa mong karumal-dumal na mga krimen, hindi po tatagal hahanap ng pamamaraan na ito ay sisingaw. There is always a way for truth to come out. At ito na nga, to the rescue muli si Marcos, no? Sabi ko nga, hindi siya sinipot ni Mayor Magalong sa kanyang patawag na pagpupulong muli kay Mayor Magalong. Kasi all along, the objective of including Mayor Magalong in the so-called Special Investigative Body na binuo ni Marcos dahil napilitan na siya, dahil nag-issue siyang statement na kanyang aasikasuhin at seryoso niyang haharapin at paimbestigahan at papanagutin ang mga involved dito sa mga pandarambong, pangungulimbat at malawakang korupsyon sa flood control projects among other infrastructure projects
napilitan tuloy siya na isustain ang kanyang gimmick at style sa pagbubuo na lamang ng investigative body. At nakita niya ng isa sa may kredibilidad na pumupuna sa kanyang gobyerno at naglalantad ng criminal trails na ito ay si Mayor Magalong, na pwede pong magkaroon ng traksyon ng public support. Kaya inunahan niya kanyang minaniobra nila ni Martin Romualdez, pinapasok nila sa kunwari ay investigative body. Pero from the start, alam niya yon, sa kapagkat hindi yan gagawa si Marcos ng mga hakbang na hindi niya kinukonsulta dito sa asawa niya, na abogada din, na pakialamera pa, at dito kay Lolo Lucas Bersamin. Kaya niya kinuha yan dahil Supreme Court Chief Justice yan dati. And syempre si Manong Johnny Enrile, dahil sa edad niya, hindi na yata yan masyadong kinukonsulta pa ni Marcos Jr., no? It's an accommodation appointment, no? Para sabihin lang na inaccommodate niya si Manong Johnny Enrile. But nonetheless, alam ni Bongbong Marcos Jr. na hindi po pwede na mag-designate ka ng panibagong tungkulin at posisyon sa isang elective posisyon na opisyal.